na lumalaban din sa Suyo pick. Kaya nga eh, ito yung pagsiset up ng Fnatic Onyx Philippines, binanggit ni Coach Pacbet nung nandito siya sa ating Infinix Game Tambayan. Nagse-set up ang mga koponan sa bagong hero. Ayun nga ba yung makikita nating bagong hero? Pero alam mo, at gusto ko lang pansin na ang Fnatic Onyx Philippines for the longest time pagpasok ng playoffs, isa o dalawang, parang tatlong hero pa lang yung pinagamit nila kay Kirk. Yeah. Pero madalas Edith yung hero na yun. Oo, malaki din talaga yung magiging contention rate between both Edward and Kirk do sa hero selection na yun. But then again, Fnatic Onyx, first pick, open ng Suyu, and we already see the setups. Nakatanggal yung Matilda ng Aurora, wala rin yung Juicin. So the question is, will Aurora still go for the Alpha Rafaela na pinantato pa talaga nila sa Suyu ng kahit sinong kalaban nila? Oo nga, pwede din silang mag-veer towards picking that Eve or even the Valentina as early as now. But then, again, open ang show ni Rene J na kahit papano, in-early pick din ng Aurora eh. Pwede rin kasi, may, again, may labanan between Brusco and Rene J, no? Yung mga center heroes. May adjustment lang na pwede mangyari sa second phase ng Aurora kasi nga, again, nag-utility si Rene J. Pero definitely, malaking threat dito yung binabakit nating Edith kanina and possibly the Cho or Eve. As Auntie Anara's mentioned kanina, ito na talaga yung answer ng Aurora. They came prepared against his first pick, Suyo of Fnatic Onyx. Pero ang pwede gawin dito ng Fnatic Onyx, pwede nila nakawin yung Moskov or yung Harith. Mula dito kay Doming, two of the most dominant marksman heroes on the side of Aurora MLBB. Yeah, maganda nga yung pagkakapick ng Moskov or Harith right now. Pwede din sila, I guess, ayan na yung show na sinasabi natin both Brusco at Rene J ay very proficient in using this hero. So now, for Aurora MLBP, ang mga possible pang-counter na lang nila sa show, ang naisip ko kasi talaga Matilda or Tigreal. Pero pwedeng makita ng Fnatic Onyx yun pagpasok ng second phase ng draft. Oo. Kinuha nila yung Valentina dito ni Yue para may sarili silang real-world manipulation. And it's gonna be good kasi again, kino-consider natin for the longest time na magandang kit to against the Alpha na pwedeng lumabas dito mula sa Aurora. Open ng Fanny, however. Open ng Fanny ni Demon Kite. This might be a pick that they can seal in this slot kasi pwede nilang tanggalin yung mga remaining counters pagdating sa second phase. Yeah, if mag-alpha naman dito, yung side ng Aurora MLBB, I think ma-foresee na yon ng Fnatic Onyx Philippines. They could go with either Rafael Laban para hindi makumpleto yung Alpha Ruparo Society. Pero ngayon, Claude at mukhang si Kelra ang pupuruhan nila. Oo, talagang tanggal dito ng mga comfort picks para kay Gold Standard. Knowing na meron silang Eve and hindi rin ganun ka-reliable yung kanilang catch, mas mainam nang tanggalin yung Claude. And maybe they're considering of taking up the Harith para kay Doming ng fourth pick. So FNOP, they have a choice here. Pwede nilang tanggalin yung Harith dito sa second phase para malimitahan din yung mga pwedeng lumabas na gold laner mula dito sa Aurora MLBB. One thing na pwede na nilang isipin dito is again yung Tigreal na pwedeng lumabas dito kay Rene J. Yep, yung Tig na yun. Harith Moskov din. Yun na lang yung mga nakikita kong posible pang pag-agawan ng parehas nating gold laner. And even the 1-1, nakahapon ko pa nakakalimutan. 1-1 nga pala. Pwede nga naman lumabas dito yung 1-1 on both sides. If it's gonna come out from Aurora, might as well pick a roam or XP ng fourth pick, tas last pick nila yung 1-1. Kasi ang mahirap dito, lalo sa posisyon ng FNOP, pwede ka naman mag-pick ng 1-1, pero maka-counter ka sa lane. And already, yung tatlong heroes na nakikita natin from the side of Aurora, they don't mind playing against the 1-1. Kasi yung Eve, pwede niya slow down yung mga dadaan ni 1-1 dito. Pwede rin siya i-burst ng Alpha kaagad. Kahit meron siyang semi-purified dito, yung damage kasi, yun yung kailangan mo isipin as a 1-1 player. Kailangan hindi enough yung damage siya kalaban para pagdating sa team fight, you can actually move around. One of the best heroes that King Kong has utilized so far is yung Suyu, yung pinakabagong hero natin sa larong MLBB. He's utilized it so many times and compared to the other junglers na madalas kong makita na halos 1.60, 1.75, you have that 2.60 average turtle kill and then nagkakaroon siya ng slight problems kasi hindi nagiging balanse. That 1.75 and 1.50 nagiging 0.8 na lang pagdating sa Lord Takes. So let's see if anong kukunin ng Aurora dito. Again, Harith is open pero may Lunox threat din kasi yung side ng FNOP. So baka ang gawin nila dito, i-last pick nila si Doming. But they still go for the Harith. Okay. Clint Lunox is viable for FNOP but
even the Beatrix Yep, would be Bea. a nice option here for FNOP. Bea, siguro, parehas na nila ng another layer of catch mula dito kay, quite possibly kay Brusco or Phoveus. kay Kirk. Pwede rin Phoveus or even yung Arlott ni Kirk. For sure. And even this show, I mean, historically, pwedeng madalas nakikita natin siya kay Brusco. Pero wag natin kakalimutan na si Kirk can even use Yes. this show as well. So I think right now, at least for Fnatic Onyx Philippines, ang mga choices nila ay talagang mag-Beatrix. Carry, I don't think masyadong magiging priority yung carry. Moskov even, pwede pa rin pala. Lunox ang yan pinili. na. Maybe an Arlott or Trisla. Hero taking frontline. Ay, ay, Arlott. Ooh, okay. Rene J. Kaja is open. Kaja or Rafa. Kaja, Rafa, Estes? Estes? Parang kakabahan ako kapag nag-Estes. Pwede, kasi medyo burst type yung Yeah. F-top and hindi rin nga, ang hard CC lang nila dito is yung final slash, pati yung Wave the Dragon. Pero if you manage to nullify that with the Purifies and yung amount ng heals na pwede manggaling kay Estes or Rafaela, it's gonna be enough for the Alpha and Eve to be able to fend off FNOP. And ito yung sinasabi natin kanina, kahit historically mas madalas ginagamit nitong si Brusco ang Cho, hindi naman ito maiipit sa kanya. Pero Ruby, pick kay Rene J, he just keeps surprising us bago mag-end yung regular season. I think he was top 2 in most unique Yep. heroes used, second to Chakno. Pero ngayong playoffs, padami ng padami yung heroes ni Rene J. I like the odds here for Aurora. Kailangan lang nila mag-survive ng early game. Turtle control is gonna be very important for Aurora here kasi hawak din nila yung mid-game power spike. But we all know FNOP, kapag nakakuha sila ng momentum, sobrang aggressive itong team na to. Both teams are 4 wins away from achieving yet another dream na gusto nilang Makakapag-flicker out at mag-flicker in naman. Wow! Si Edward, ginamit na Earth Shatter at Onward. Pero nga lang, first blood para sa Onyx. Pero tawilan naman si Demon Kite. Pero patay din si Kirk at mainit, saktong-sakto. Merong ginamit na real-world manipulation. So, palitan agad para sa mga players natin. Grabe yung palitan ng mga ultimates doon, Ate mo Chantel. Pero ang Turtle ay mapupunta pa rin sa kamay ng Fnatic Onyx. Kaya naman sila ang mananalo sa trade na yon. 2-2 ang ating kill score. Pero ibig sabihin lang noon ay nakalamang sa pagong ang Fnatic Onyx at hawak nga nila ang 400 gold lead sa ngayon. Looking at the team fight, Chantel, no, makikita natin na talagang G pindot na pindot ang ating mga teams. O parang pag may nakasalubong, diretso na agad eh. Even Brusco dito ay nagbibigay ng information para sa kanyang mga kupunan at napakalalim yan. Actually, anytime merong pumasok para dito sa Fnatic Ayan, Onyx oh. Philippines, pero para bibigyan ni Demon kahit ginamit na nga yung Wave the Dragon, pero para ay! Nautog yung flicker para makakapag-shoot po out. Makakatakas ba si Brusco? At makakatakas nga! Ayan na, nagamit ang Cyclone Eye pero hinahabol pa rin siya, hinahunting pa rin siya. Tingin tayo doon sa may mapa. Tignan natin kung makaka-recall nga ba. At mukhang ligtas nga si Brusco for now. At ngayon, magsisimula na nga mag-purple dito si King Kong. Still, 1 minute bago lumabas ang ating sunod na turtle. At mukhang nagkakainitan na agad ang dalawang teams natin. Oo, yung mga ganong initan, yung sinabi natin na pag meron nasa harap, regardless kung tank ka or not, parang ganun yung gustong gawin ng mga teams natin. And continuous ang nagiging rotation actually for both of our teams. And even pagdating dun sa gold lead, no, parang yung mga gantong moments na 3 minutes, parang expect mo na at least 100 gold lead for both gold laners. Pero halos pantay para ito kay Domeng and even kay Kelra. Oo nga, tapos makikita pa natin noon na talagang minsan ay nag-overheat ang ating mga players na grabe na agad yung mga pasok, yung mga flicker biglang nababato agad at napakalapit ng ating community prediction poll. 51% ang nagsasabing Fnatic Onyx ang makakalamang dito pero yung 2%, men, parang ang lapit eh. Oo nga, parang kung iisipin mo sa naging performance din ng mga teams natin na all throughout players, parang i-expect mo na meron pa mag-exceed sa expectation. And speaking of exceeding expectations, sinabi natin parang expect mo dito either sobrang bilis or super bagal. Pero sa dalawang teams natin, parang hindi ma-expect kung kailan anytime magkakaroon ng setup play. Oo nga, at ayun na nga, setup play ang ating hinahanap dito. Nakahanap na nga ng isa na ako pa rin na Spear of Alpha. And si Kirk ay babagsak na nga rin ang agad-agaran lang. At kung kasi Super Prince, may hawak pa rin Eve Ultimate ito. At hinahawakan na side ng Aurora yung Turtle, parang hindi na makakasilip. Yung pala magiging trade ni King Kong is gonna be the purple buff. So okay na daw na hindi makuha yung
yung Turtle, pero maganda to para sa side ng Aurora. 1-1 na ang ating turtle take at mukhang si Brusco pa nga ang ata ay susunod. Wave the Dragon ay nagamit na at hindi niya itutuloy ang paglalaban na yun. Pero sa ating game number 1, ang mid lane ay nandyan pa rin naman pero konting kalabit na lang ang tore ng Aurora dyan sa mid. At nandyan na nga rin ang ating pinaka-huling turtle ng larong ito. Si King Kong ang mauuna pero hindi naman ibig sabihin ito ay wala sa pwesto ang Aurora. Isipin mo, 6 minutes na nung game natin, pero yung economy na lead is around 200 lang. Minsan nakikita natin parang nasa 1.2k na, pero dito talaga nagja-juggle lang para dito sa ating dalawang teams. Again, Turtle guys, sinisimulan na ng Aurora. Nandito si Brusco and Super Friends for the Vision at si King Kong ay nakaabang. Oh, at ayun na nga kung si Brusco. Nahanap niya si King Kong. Ay, nandun na rin sa likod yung jungle si Timon. Kahit half HP na. At nandyan ang asaman for Spear of Ay! Alpha. Super Friends, hindi na makakadash away. Merong free hit para dito kay Edward at si Kirk. Medyo may iwan sa mga players dito na Aurora at unti-unti na nga nawawala ng buhay. Double kill para kay Domeng at mukhang iisa pa dito ang side ng Aurora. Make it a double kill, a triple kill, and a wipeout para sa kanila. A clean wipeout dito para sa Aurora. At sila na nga ang may hawak ng kalamangan. 7 minutes in. Wala masyadong team ang nakakagawa ng ganitong klaseng play. Early game against Fnatic Onyx. Panoorin natin ang Infinix Instant Replay. Nagsimula ang lahat sa pagpasok ni Brusco. Pero tignan mo naman yung pag-re-engage ng Aurora. Oh, ang ganda nung RWM ni Yue. Kasi diba meron yung konting crowd control sa dulong-dulo na parang no easy way out para dito sa FNOP at unti-unti na nga nawala yung mga players. Malaking spike to para kay Domeng kasi triple kill, hindi pa siya napapatay. If I'm not mistaken, ay parang hindi din na-force yung kanyang Purify at that time. O at this point, no, mukhang naghihirapan na ang Fnatic Onyx dahil kadalasan ay sanay talaga silang nananalo in the early game. Kaya naman in this Grand Finals, mukhang preparado ang Aurora against the playstyle of Fnatic Onyx. At mukhang itutuloy na nga nila ang pag-push dito sa may bandang top side. At hindi ito madedepensahan ng Fnatic Onyx. Lumalaki ang gold lead ng Aurora MLBB. Papasok na ng 2K mark. Parang anytime din ay tatalon dito mga players ng Aurora. But again, para sa lineup dito ng side ng FNOC, meron naman silang pwedeng layering of skills, yung final slash, diretso, or kung sino man natatamaan dito Wave the Dragon for Brusco. So napaka-importante pa rin na ma-maintain ang gold lead kung ikaw ang Aurora dahil again, this FNOC na kalaban nila. At for Fnatic Onyx, mabuti na banggit mo, ito yung tipo ng team na kayang balik na rin yung 9K gold lead. Kung naaalala mo yung isang time na I think it was Brusco who made that big play doon sa may bandang top lane, it was an 8K gold lead na binaliktad ng Fnatic Onyx. Kaya if FNOC ka, hindi pa naman na sigurado na matatalo ka dito. Ay! Pero may nahuling isa! May nahuling isa at ang usay na yun is gonna be Brusco kaya makapatay siya. Pero may final slash siya sa goal. Ay! Na-shutdown na si Yue, meron pa naka for the Lord. Edward, ginamit dito yung kanyang onward at Primal Rat as well. Demon Knight is down. Tigom! Double kill na dito si King Kong, ang ating regular season MVP. At inahabol na nga din. At pinupoke din ni Super Friends si Rene J. So it's time para sa Fnatic Onyx na simulan yung Lord. And just like that, Kirk, with a beautiful final slash, ay nahanap nila yung team fight win. Yung 2K gold lead ng Aurora ay binura ng Fnatic Onyx. With that Lord take, mapapanood natin kung ano nga ba ang nangyari doon sa ating Infinix Instant Replay. Tingnan mo ang pwesto dito ni Kirk, no? Pagkapasok Final niya, slash. napakaganda talaga nung final slash. Tatlo pala yung tinamaan. Tapos bigla na lang dumating ang mga players dito na side ng FNOC. Gusto niya sana habulin ng real world manipulation pero yung spike ng damage ay nandoon. So maganda yung saktong-sakto pagkabanggit mo na for FNOC, kaya nilang biglang habulin yung kalamangan. So sila na ngayon yung lamang sa ating game. Even ball game na naman pero hawak ng Fnatic Onyx ang bola with that Lord push na lalabas doon sa may bandang ibaba. This is still a level 1 Lord. Ibig sabihin nito ay wala pa namang pagdamba na magaganap sa mga tore kaya madali din itong pwedeng madepensahan ng Aurora. But for now, Fnatic Onyx mukhang sasamahan nila ang kanilang Lord at ipapadala nila ang suyo doon sa taas para mag-split push. Alam mo, parang na-expect natin dito for Fnatic Onyx Philippines yung mga Ruby DD play din for Kelra. Kasi usually ginagamit yun, di ba, pag meron ng Lord for the team. No, Aurora, mabilis naman yung clearing ng kanilang minion wave. Pero as much as possible ay ayaw mo na pumutok yung added defense ng kanilang inhibitor turret. So, Brusco ay nandito sa may side ng Lord. Pero parang disiplina muna ang paiirali ng FNOC. O, mukhang ayaw nilang biglaan din silang mabaliktad. Kirk, nice check push. Nalaman nila na nandyan si Rene J.
At mukhang makakadepensa ng matiwasay ang Aurora. Walang laban na magaganap pero makakuha ng Torre ang Fnatic Onyx. Lamang na sila ng 1,000 kalahati. If you're Fnatic Onyx right now, mukhang kontrolado nila ang pacing. But in terms of late game, no, medyo pantay ata ang ating tinitignan considering this is a Harith versus a Lunox. Alam mo na nabanggit mo yung late game, parang na-foresee na natin na pagkanto na yung trajectory ng laban ay Ito na yun mag-aantayan na lang yan na okay Lord na lang tayo, parang delikado kasi na parang ipilit natin na magkaroon ng team fight. So maingat din yung Aurora ngayon even for FNOC kasi alam nila yung capacity nung kanilang kalaban na biglang baliktarin yung sitwasyon ng team fight. Oo, talagang respect for both teams. Ayaw nilang pairali ng kanilang pagiging maasim ng konti. Especially in Game 1, no, ito yung tinatawag nating tempo setter. Ito yung tipo na kapag nanalo ka ng Game 1 sa Grand Finals, kadalasan ay nakakaisa ka pa o ikaw talaga ang may hawak ng pacing ng buong serye na to. Mind you, this is a best of 7 series. Napakatagal ng best of 7 kung aabot tayo ng 7 games. Oh, tapos yung mga 7 games na yun, tig to 20 minutes. Kasi Di parang sure. ganun din naman eh. Kasi parang mag-lure dito yung side ng FNOP. Depende na kung paano nila kakapitalize. But so far for Aurora in terms of items ay halos magkakapantay lang din. Parang hindi nagkakalayo. Probably yung gold na lang ni Demon kahit and ni King Kong yung may discrepancy. O yun na lang talaga, no? At malapit na nga mag-lock build dito si King Kong. Suyu, isa sa mga pinakabagong hero. Makikita natin na talagang yan ang nagiging go-to build ng maraming junglers. Yung konting may spell vamp, konting may cooldown reduction. Pero nandyan na nga ang Lord. This is the Luminous Lord already. At kung sino man makakakuha nito ay may malaking chance actually, na makakuha ng inhibitor turret. But right now, nagpakita na si King Kong doon sa may bandang itaas. A 5v4 scenario in this Lord area. At kita natin na although kahit lamang ang FNOP pagdating doon sa kanilang gold lead, ang Aurora ang nagtatry na mag-take ng position sa Maya Lord. So very crucial dito kung paano yung magiging positioning ng kanilang mga post sa 5s. But for Renny J, parang nag-aabang din siya kung sinong papasok doon sa bush malapit sa area ni Brusco. Conceal is available dito para kay Brusco. Pero mukhang naghahanap pa ng pwesto ang Nako. dalawang kupunan. Aurora may pang check push naman na gamit na ang mga abilidad ni Eve. Half HP on the second Lord at mukhang i-reset na naman nila ito. Babalik na naman tayo sa ating classic Filipino Lord Dance para sa ating Grand Finals. Sabi sa'yo, pag may yung mga movement ng mga players, halos ayaw na mag-teamfight, nag-aantay na lang yan ng Lord Dance eh. Pero medyo may advancement, ginamit yung flicker, tapos Sipa, habang nakuha na ni King Kong yung Lord, aalis doon sa may real world manipulation, Moment! pero hahabulin na nga si Brusco. At meron pang flicker pagpasok para dito kay Renny J. Si King Kong kanya makaka-target, pero makaka-play ba? May counter na final slash para kay Kirk para mapaalis ang mga players ng Aurora. Lord para sa presyo ni Brusco. At dito na nga natin masasabi, ito yung mala-roadman na galaw ni Brusco. Kumbaga, kung Chicago Bulls ang Fnatic Onyx, ito si Dennis Rodman, okay lang kahit mamatay. Oh, I got it. Okay I got lang. it. Ako na bahala sa lahat ng mga pwedeng ibato ng Aurora. Pero kinagandahan for Aurora Omi. Sasalubungin pa yata nila yung Lord. Alam nila na wala yung tag-advance. Alam nila na wala yung taga-vision. Pero alam din yata ito ng FNOP. Super Prince na nandun sa may Gedli, pero mukhang nakita na nga rin siya dito ni Edward. Mukhang mabibir at hindi naman pala. Second dash na gamit na at mukhang si King Kong ay nasa pwesto na rin. Looking for that Una big na play. Meron pa na slash para dito kay Kirk. Set up pa ng mga players pero may counter set up play para dito kay Demon Kite. Stormy kamatikat na ginamit ng Summit Force. And patay ang isang player dito ng Aurora at unti-unti na mawalan ng buhay ang iba. Pero makakatakas yata dito si Renny J. Or hindi, Yan na! makakatakas at papasok si Demon Kite. Gelra goes down! At mukhang may nasipa pang ang isa. Real world manipulation mula kay UX. Si Brusco ang nasusunod. Si Domeng papasok at hindi na nila itutuloy. 1-4-2 ang trade natin. Take note guys na may nakuha yes for Aurora at meron pang Lord dito yung FNOP para madedepensahan yata dahil nandito naman si Renny J at si Yue para salubungin yung Lord. At ito na, kalma na naman tayo. Oh, tahimik muna ulit. Tahimik na naman dahil nawala na ang Lord, natapos na ang team fight, isang reset na naman ang ating inaabangan. Ito talagang sinasabi nating systematic pero aggressive ng mga teams. Tsaka sumakto na to dahil systematic sila tsaka aggressive, controlled aggression, ika nga, para sa dalawang teams. Kung babalikan natin yung inilatag ng panel kanina, around 15 minutes yung average time ng FNOP, 16 minutes naman para sa side ng Aurora. So sanay na sanay sila sa ganitong duration ng laban. So imagine na lang kung gaano ka-intense ngayon nagiging comps nila na lahat na siguro ng tunog ay nagawa nila every time nagkakaroon ng team fight. Oo, pero mukhang kalmadong-kalmado yung mga roamers natin dito, no? Si Renny J at Pulsuhan si lang. Pulsuhan. Pero syempre, hindi rin naman nating naririnig kung ano talaga yung mga comps nila. Pero panigurado, ito yung sigaw na nasigaw yung loob nila. Kumbaga kung hindi
man lumalabas sa bibig. Ito. Ito. Kumaga, seryoso na talaga. RG Boys, no? Kapag stars na ang usapan. Pasigaw talaga yan pag nakita mong merong viable na target. Uy, by the way, Twilight Armor para dito kay Kirk. Oy, okay niyan against yung burst damage na pwedeng ibato ni Doming. Tandaan natin na bago na ang Twilight Arbor, mas madalas na itong pwedeng i-proc. Kaya ibig sabihin nito ay yung mga yung mga short instances ng damage na pwedeng ibato ni Doming ay pwedeng mabawasan ng malaki. Brusco with a concealed play, pero mukhang nakita siya ng Aurora, kaya naman hindi niya ito itutuloy. Lord, malapit nang lumabas and this will be the third Lord of the game. Hindi pa naman ito ang default Lord. So, ibig sabihin, merong information dito yung Aurora na walang concealed play na pwedeng gawin si Brusco. Again, for Brusco, wala siyang immortality. Si Rene J meron naman. Minsan sa mga most crucial moments ay napakakailangan yung extra life na pwede ka sana makatakas. By the way, sakit na ni Kelra. Nararamdaman natin nung nakita yung damage dito laban kay Edward. Alam mo naman, kapag Lunox late game, pag nabigwasan ka ng Darkening Chaos Bolts, medyo mahapdi Aray! talaga yon, pero half HP na para sa ating third Lord of the game. Brusco looking for that one big play! Okay, ginamit dito yung real world manipulation. Kirk is gonna be down. Meron pa sipa para kay Brusco. Medyo maliliit nga lang pagpasok din yung Super Friends. Brusco is down. Pero may shutdown dito against Dominic. Sa kamay dito ni Kelra. Meron pa mag-freeze para sa kanya. May immortality si Rene J. Pero si King Kong ang nakakakuha ng Lord. At mapatay pa nga niya si Demon Kite. So si Rene J na lang natitirang buhay para dito sa side ng Aurora. Sobrang kalmado ng galaw ng Fnatic Onyx. That was a great engage coming in for Aurora. Pero hindi sila nag-scatter. Hindi sila nag-disperse. Hinanap nila yung Lord at mukhang hahanapin nila yung laro. At ang nahanap din nila sa may gitna ay kamuntikan ng unstoppable na para dito sa ating regular season MVP at walang makakadepensa para sa Aurora para sa ating unang laban. Fnatic Onyx Philippines. At ayan na nga, nabigyan na ng isa. Aurora MLBB goes down in our game number 1. Fnatic Onyx, calm under pressure. Pinakita na nila na sila ang mangunguna sa ating pinakaunang laro in this best of 7. Matagal-tagal pa ang ating lulutuin dito. Talagang inikot nila at hinanap kung nasa mga players. Napakagandang performance para sa kanila. Aalamin na natin kung ano nga ba ang